Kontrobersyal ang pagtanggal kay Olivari, mas pinili ng Lakers si Bronny. Suns biglang lumakas, hindi pa tapos sa trade, at nag-viral ang circus shot ni Curry. Paano niya naipasok ito? Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Bronny James, anak ni LeBron James, ay lumahok na sa 18 profesional na laro mula nang mapili siya bilang ika-55 sa kabuuan sa 2024 NBA Draft. Hinati ni James ang kanyang oras sa pagitan ng NBA at G League ngayong season, naglaro siya ng 9 na laro sa bawat liga. Sa kabila ng kanyang oras kasama ang South Bay Lakers, si James ay may regular na puwesto sa roster matapos pumirma ng isang 4-year, $7.9 million rookie deal. Ang pagkakaroon ni James ng regular na puwesto sa roster ng Lakers ay naging kontrobersyal at naging sentro ng usapan, lalo na matapos ang isang roster move ng team noong Miyerkules. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, tinanggal ng Lakers si rookie guard Quincy Olivari upang magbigay daan sa pagkuha kay Trey Jemison. Plano ng Los Angeles Lakers na pirmahan ang former Pelicans center na si Trey Jemison sa isang 2-way NBA contract at pakawalan si Quincy Olivari ayon sa mga source ng ESPN, isinulat ni Charania sa Twitter. Nagdadagdag si Jemison ng pisikalidad sa frontcourt ng Lakers. May average siya na 5.1 points and 4.3 rebounds in 41 games sa kanyang NBA career. Si James ay naging trending mula nang lumabas ang balitang ito dahil maraming fans ang naniniwala na ang kanyang pagkakaroon ng regular na pwesto ay naging dahilan ng pag-release ng Lakers sa mas mahusay na player. Itinanggal siya at hindi si Bronny. Nakakatawa talaga. I-waive si Olivari ay ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nilang gawin. I mean, mahusay ang tao pero walang tsansa dahil kay Bronny. Ang pagpapanatili kay Bronny kaysa sa kanya ay kalokohan. Dapat si Bronny ang tinanggal. Ilan lang yan sa mga komento ng fans tungkol sa pag-waive kay Olivari. Mahalagang ulitin na si James ay may standard na kontrata at kailangang magbakante ng Lakers ng isang 2-way spot upang makapirma kay Jemison. Gayunpaman, tulad ng ipinapakita ng maraming reaksyon ng fans, ang pagkakaroon ni James ng standard na pwesto kaysa kay Olivari ay kontrobersyal. Hindi collateral ito para sa kalokohan ni Bronny. Kung hindi siya nag-aaksaya ng pwesto, maaari tayong magbigay ng espasyo para kay Quincy. Ang pagpapanatili sa tanga na si Bronny kaysa kay Quincy ay simpleng kalokohan, sabi ng mga fans. Siguradong papatayin tayo ni Quincy sa isang laro laban sa atin sa susunod na pagkakataon, hula ng isang fans. Isipin mo kung ikaw si Olivari, tinanggal ako pero may pwesto si Bronny sa roster. Hindi maganda ang datingan. Si Olivari ay may average na 17.2 points, 4.4 rebounds, and 4.4 assists in 13 games para sa South Bay Lakers. Sa pag-convert ng 40.6% of his 3-point attempts, ipinakita ni Olivari ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa shooting. Posible pa ring manatili si Olivari sa South Bay kung walang ibang team ang mag-o-offer sa kanya ng 2-way o standard deal. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita, nakuha ng Phoenix Suns si center Nick Richards mula sa Charlotte, pati na rin ang isang second-round pick kapalit ni Josh Okogie at 3 second-round picks na sa wakas ay nagbigay solusyon sa kanilang malaking pangangailangan sa depth ng big man. Si Richards na may average na 8.9 points, 7.5 rebounds, and 1.2 blocks ngayong season ay may taas na 7 foot at agad na pinapalakas ang medyo maliit na lineup ng Phoenix na pangunahing binubuo nina Jusuf Nurkic at Mason Plumlee. Ang pagdaragdag kay Richards ay isang palatandaan na patuloy pa rin ang Suns sa kanilang laban ngayong season, lalo na't nasa kanila pa rin ang Big Three na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Ang trio ay kailangang tumulong sa mga tungkulin ng big man ng team at ngayon ay may pagkakataon silang bawasan ang ganitong gawain at mag-focus ng higit sa opensa. Bagaman si Richards ay may 221 games pa lamang sa NBA, ang kanyang produksyon sa nakaraang 2 season ay dapat makatulong sa Suns sa kanilang pagsusumikap sa playoffs. Siya ay naatasang mag-rebound, protektahan ang pintura at makapuntos malapit sa basket. Huwag siyang asahan na madalas siyang makikita sa perimeter. Siya ay isang rim runner at clean-up guy. Para sa Phoenix, hindi ito masama. Para naman sa Hornets, nakuha nila ang isang defensive wing na tila medyo kakaiba ang akma dahil sa presensya ni Josh Green.
Gayunpaman, hindi maikakaila na si Okogie ay palaban. Siya ay naglalaro ng agresibong estilo ng depensa na nagre-resulta sa mga steals at nakakagulat na dami ng blocks dahil sa kanyang athleticism at sense of timing. Si Okogie ay tumatama ng mahigit 38% mula sa 3-point line ngayong season matapos mag-shoot ng 29.3% sa unang 6 na taon ng kanyang career, at kung ang numerong iyon ay magiging bagong normal, madali para sa Charlotte na bigyan siya ng mas maraming minuto. Mukhang si Okogie ay isang pamumuhunan din sa mga young players ng Charlotte, karamihan sa kanila ay hindi disiplinado sa depensa. Maaaring umaasa ang organisasyon na ang kanyang impluensya ay magkakaroon ng epekto sa mga player, particular kay LaMelo Ball, na kailangan pang paghusay ng kanyang depensa upang maging isang tunay na superstar. Ngunit syempre, ang malaking nakuha ng Charlotte ay ang 3 second-round picks. Hindi napupunta saan man ang organisasyon ngayong season, at ang paggamit sa kontrata ni Richards upang makakuha ng draft equity ay palaging isang malinaw na landas. Para sa isang team na ilang taon pa mula sa pagiging tunay na kompetitibo, ang pagdaragdag ng mga draft picks upang magamit bilang mga seleksyon o bilang mga asset sa trade ay nagbibigay sa kanila ng isa pang paraan upang makapag-upgrade. Sa kabuuan, nakuha ng parehong team ang kanilang pangangailangan. Pinuna ni Richards ang malaking pangangailangan ng Phoenix at napalitan ng Hornets ang kanilang draft assets. Ito ay tila isang win-win situation. Sa huling balita, naabot ng Golden State Warriors ang pinakamababang punto ng kanilang season sa hilaga ng border, ngunit bumawi laban sa Minnesota Timberwolves. Ito ang pang-4 na pagtatagpo para sa NBA season ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Pinangunahan ng Golden State ang unang quarter, nagtayo ng malaking lead sa likod ng kanilang masinsinang depensa at sunod-sunod na 3-pointers. Walang lead na ligtas sa NBA, lalo na kung Warriors ang may hawak. Bumawi ang Minnesota, quarter by quarter, offensive rebound sa offensive rebound, free throw sa free throw, at naitay ang laro huli sa ika-4 na quarter. Ngunit si Steph Curry ay nagpakitang gilas sa mga huling sandali. Tumama ng 2 3-pointers sa huling 3 minuto ng laro. Muntikan ng mahabol ng Wolves ang Warriors sa huling bahagi ng laro. Ngunit, salamat sa mga clutch 3-pointers at free throws ni Stephen Curry, Gary Payton at Andrew Wiggins. At sa huli, panalo pa rin ang Warriors ng 1 punto. Pinangunahan ni Stephen Curry na nagtala ng 31 points and 8 assists. Sinundan naman ni Andrew Wiggins na may 24 points and 5 rebounds at si Buddy Hield ay may 18 points. Narito ang iilan sa mga highlight play ni Stephen Curry sa laro. McDaniels all over Curry. Curry gets past him, scoops it off by Payton. Now to the corner. Here's Curry. It's good! Para naman sa Wolves, gumawa naman si Anthony Edwards at Donte DiVincenzo ng magkaparehas na puntos na 28 points. Nagtala din si Julius Randle ng 17 points and 6 rebounds. Si Naz Reid naman ay may 15 points and 6 rebounds at si Jaden McDaniels ng 14 points, 4 assists and 4 rebounds. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?